Welcome to my channel. Ngayon po, ang vlog naman po natin ay may kinalaman sa bisita ng mga magulang during the wedding. Okay, di ba tayo as coordinator, pinapagawa natin ng guest list po yung ating mga groom and bride. So, si groom gagawa ng sariling guest list niya, si bride gagawa rin ng sariling guest list niya, and then pagsasamahin natin. And then, nagka-come up na tayo dun sa number of guests, kung ilan talaga yung number of guests nila. Kaso, nagkakaroon ng problema, kasi etong si parents, si nanay, si tatay, both sides, may sarili ring guest, na minsan hindi pinapaalam sa couple, nalalaman nila ng couple na biglaan nalang binabanggit sa kanila. So, ganito po siguro maganda nating gawin. Pag gumagawa po kayo ng guest list, isituate nyo na rin po, tanungin yung parents. Kasi po, ang mangyayari dyan, pag di nyo tinanong yung parents, mag-overlap na po yan. Ibig sabihin, sometimes, bisita mo na, bisita pa ni parents. So, paano yung pagbibilang nyo nun? Diba? O di kaya po, nag-come up na kayo ng 100 packs, tapos si parents pala, meron pala siyang 10 na iimbitahin. So, syempre, expenses pa rin yan. So, dapat, makipag-coordinate na kayo sa parents nyo kung sino po ang kanilang gustong i-invite. So, mas maganda po yon para paggawa nyo ng guest list ay alam nyo na agad yung total. Eto pa, si bride medyo nagdaramdam kasi sinabihan na daw niya yung parents niya na mami hanggang 100 lang kami. 50 sa lalaki, 50 sa babae. Tapos sinabi nung mami niya, no, hindi. Kasi may 20 pa akong amigas and amigos, kaibigan niya, na i-invite. Kasama daw niya yun sa association or community nila. So, ang mangyayari doon, additional guest pa yon. So, from 100, magiging 120 pa yung kanilang guest. So, ang sabi niya, mami, hindi ko na kaya kasi allotted na kami for 100 guests sa budget namin. So, ano daw pong gagawin niya? Magdaramdam daw po si mami niya kung sakali. Actually, wala naman pong pagdaramdam. Basta po, masabi niyo po right away kay mami na, mami, ito lang po yung budget namin. Tapos, ito rin po yung guest namin. Kung magdadagdag po kayo, ma-over budget po kami. Baka hindi rin naman po namin kayang bayaran. And then, siguro po, makakapag-suggest si mami sa inyo. 'Di ba? Minsan, sometimes, yung mga mami naman, o di sige, sila na bahala, ganun. So, ang maganda lang talaga, makipag-usap. So, para magkaintindihan. So, nashock lang si bride kasi nagulat siya, may 20 katao pa daw na idadagdag si mami. Wala pa yung kay daddy noon, nung kinausap niya. So, sabi ko, dapat po siguro kausapin yung mabuti. Paano po ang magiging outcome nun? Kasi kung magiging 120 kayo, wala pa rin yung bisita ni daddy, si mami pa lang to, 120 kayo, so ma-over budget sila, dapat alam din ng parents yon. Baka naman makatulong sila in a way, or sabihin nila, okay, yan lang pala yung budget nyo, di let's stick to your budget. Ganun po ang mangyayari. So, yun po, nasa pag-uusap pa rin yung para magkalinawan. Kasi po, maganda pa rin po na before kayo mag-submit ng guest list nyo, natanong nyo na po rin yung mga parents, baka may gusto sila idagdag. Sometimes naman yung dadagdag naman nila, magiging ninong-ninang nyo rin. So, bilang pa rin po yun, usually. O, ayan, sana nasagot kita, ma'am, kasi medyo nag-aalala ka, dahil ang lapit na ng wedding mo, tapos si mami pa, dagdag ng guest. Yun yung comment mo kasi. So, I hope nakatulong ito. Please do subscribe, like and share our vlog. Maraming salamat.